the Beatitudes. Verse number 10, 11, and verse number 12. Verse number 10, 11, and verse number 12. Ating babasahin tonight. Alright, verse number 10, together go. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Amen. Shall we pray tonight, Lord? We thank you, we praise you for your goodness to us. Thank you, dear God, for the privilege. Makalapit kami sa inyo tonight toward prayer meeting and Bible study. Oh God, I pray tonight you would preach, you would speak to our hearts and minds, Lord. Whatever things also na aming nagawa sa inyo, Lord, na hindi po kaya-aya, nagkasala kami. Sorry, Lord, sa aming mga kasalanan sa inyo tonight. And I pray sa aming paglapit, linisin aming mga puso. And also, Lord, help us once again, give us your wisdom, na maintindihan namin yung salita. Above all, ma-apply namin, Lord, itong Beatitudes, mga things na dapat namin magawa, dapat namin ma-demonstrate sa aming mga buhay personally, at the same time para po, Lord, sa sanlibutan. Makita kami, Lord, ng good example. Sabi ng verse number 13, we are the salt of the earth, Lord, and we are the light of the world. And that is why na sana po, through this Beatitude, ma-practice namin ito, Panginoon. Maraming salamat. And as we go on, be with us tonight, and give us, Lord, a sound mind, and a more peaceful na atmosphere na walang mga distractions sa aming kalagitnaan. All these things, Lord, we ask and we pray. In Jesus' name, amen. And amen. You be seated. Alright, tonight, the response to persecutions. The response to persecution. We learned, mga kapatid, a few weeks ago, the reason for persecution. The reason for persecution. Alright. Okay, so we learned also there is a false persecution. And there is true persecution. And also, we learned also why persecution. Okay? Why persecution? And tonight, the response to persecutions. What should be our response? According to verse number 12, the answer is found in verse number 12. When people shall revile us, when people will persecute us, when people will see all manner of evil against us. Verse number 12, the response should be, rejoice, and what? Be exceeding glad. Rejoice, hindi mag-retaliate. Rejoice, at hindi tayo mag-get even. Rejoice. Amen? Rejoice and be exceeding glad. So, ang ating response is not to react. Instead, we should respond in a positive way. So, kailangan natin, mga kapatid, ano po dapat? Pag tayo mag-persecute, what should be our proper attitude? What should be our proper response? According to 1 Peter chapter 4, verse 1. 1 Peter chapter 4, verse 1. According to Apostle Peter, it says here in chapter 4, verse 1. 1 Peter chapter 4, verse 1. Here's the word of God. According to verse 1, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves, take note this word, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. So what should be our proper response when there will be persecutions that would occur or transpire? As Christians, our response should be humble. Amen? Humble. Oh? We should have the humility. Okay? Humble mind. According to verse number 4, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind.
If you notice, Jesus Christ several times He was persecuted. Some people tried to stone Him. A lot of people they say all manner of evil against Him. Maraming opposition kay Jesus Christ to the point pinatay siya. To the point di-crucify siya sa kanyang mga kalaban, sa mga taong nag-oppose sa kanya. But you know what? One of the passages of Scripture, sabi ng Bible, He never opened His mouth. He remained humble. Amen? He's like a sheep that is brought in the slaughter, sabi ng Bible. So nandun yung humility, complete humility. Pwede si Jesus Christ tumawag ng angels. Pwede siya maggamit ng power niya. Magpadala siya ng apoy sa mga tao para patayin yung mga tao na nagkakontra sa kanya, nag-oppose sa kanya. But hindi niya yung ginawa. He could request millions of angels from heaven para proteksyonan siya. Pero hindi niya ginawa. Amen? Yung humility na ating nakikita kay Jesus Christ, yung complete humility. Kaya sabi ng Apostle Peter, the same thing. Sabi niya, with the same mind. No? The same mind. Itong attitude ni Jesus Christ, sabi niya, for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. What is that mind? A humble mind. Alam niyo, by nature, mga kapatid, mahirap magpasensya. Amen? Kasi ang ating flesh, itong ating laman, mudictate ito. Mag-retaliate ka, mag-respond ka, mag-react ka, magbalos ka. Ito ang ating by nature. Human nature. Yan ang ating common response pag tayo na-agrabyado. No. Pag natas ang ating ego, automatic yan. Pag sabi, magpapaapi ka ba? Magpahayaan mo bang gano'n na lang lagi? Yun ang laging i-whisper ng kalaban. Na gusto natin na murihan kaagad. Pero opposite ng Bible. Sabi ng Bible, tinurukan tayo na pag may mga incident, may mga moments sa life natin na tina-challenge ang ating patience, i-remember daw natin si Jesus Christ. Siya gawin natin halimbawa. Siya gawin natin role model na hindi siya nag-respond, hindi siya nag-react, hindi siya nag-retaliate. Hello? At aminin natin na mahirap yun. It takes grace of God para kumagawa natin yun. I tell you mga kapatid, kahit pastor ka pa, may mga kilala akong pastor na impito. May mga kilala akong pastor na impatient. May mga kilala akong pastor na even ba, to the point na ipagsuntukan sa kapwa pastor. Totoo yan. Merong incident na gano'n. Pastor, nagsuntukan sa kanyang men. Kasi tao din tayo. May emosyon tayo. Hello? At yun, by nature tayo talaga. Pag nasaktan tayo, ang mindset natin, ay huwag ka magpapapi. Ganun ang mindset ng tao. Pero sa Bible, mga kapatid, hindi po. Sabi ng Bible, magpakumbaba. Sundin, i-imitate natin ang example ng ating Panginoon. Oo. Kaya, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Kasi sa sarili natin, imposible ito talaga. Napaka-imposible. Kahit na sa ating mga anak, minsan, mga parents, di ba? Tinites ang ating pasensya, sa mga apo natin, minsan na-irritate tayo, minsan sasaktan natin, napapalot natin kasi parang kahit pabalik-balik ka na, parang sira kang plaka, huwag mo itong gawin, huwag. Nandoon pa rin. No? Minsan ganun. Pero ginagamit ka ng Panginoon para ang ating patience ma-exercise natin. Kaya the response to persecution is a humble mind. Humble mind. Ito ang sabi ng Bible, not vengeance. Not vengeance. Mga kapatid, huwag na iwasan talaga natin ang vengeance. Kasi pwede ka ngayon ipaglaban mo, pero alam mo naman, ang consequence doon. No? Consequence, medyo mahirap. Okay, now, pangalawa, ano pa ang result sa persecution? Ano pa ang response? Mga kapatid, sabi ng Bible, sabi dito, ito na persecution sa ating life as a Christian, it is an opportunity to witness for Christ. So meaning, atin daw i-welcome, i-embrace natin kung may mga persecution sa ating buhay bilang Kristiyano. Bakit? Sabi dito, it is an opportunity or privilege to witness for Christ.
Na-remember nyo si Stephen? Sino ang nagpapatay kay Stephen? Si Paul. Ang pangalan niya that time, Saul. Hindi pa Paul. Saul, kaya unbeliever pa siya. Si Saul. Pero you know what? Dahil sa ginawa ni Saul, ay dito rin naging Paul, anong resulta? Na-convert si Paul. From Saul, naging Paul siya. Kasi nung nakita niya, na natuwa yung mga tao, na pinapatay niya si Stephen, natuwa yung mga tao, so parang sa kanya parang pugi points ito, pugi pala sa kinala na pinatay ko itong isang evangelist. So ginawa niya, nag-expand siya. Yung alam niya ng mga Kristiyano, pinakahabol niya, pinagtutugis niya, dadakit niya mga kapatid, at sabi ng Bible, pag dadakit niya, dadatnan niya, ikukulong niya. Kaya nga nakarating siya doon sa road of Damascus kasi gusto siya doon na mag-extend pa ng kanyang campaign na habulin, i-persecute yung mga Christian. Until to the point na encounter niya ang ating Panginoon, nung habang na-travel siya, nakarinig siya ng tinig mula sa langit at napakaliwanag, nahulog siya sa sinakyan niya na parang donkey or chariot or whatever sabi ng Bible. Tapos, may tinig siya narinig, Paul, why hast thou persecuted me? Bakit mo ako tinutugis? Bakit mo ako i-persecute? Persecute. Itanong siya ng Panginoon natin. Fast forward tayo mga kapatid, nakilala niya ang Panginoon, naligtas si Apostle Paul, at ang result doon, di ba, napakalaking impact, naging great missionary si Apostle Paul. Na kung walang yun, walang i-allow ni Lord na si Stephen ay mag-suffer ng persecution, ang ibang Christians, most probably hindi nasib si Apostle Paul. Kaya plano ng Panginoon, kasama sa plano ng Panginoon Diyos, na may persecution. Hindi lang natin alam ngayon sa present time, Lord, bakit gina-persecute ako? Bakit hindi mo gi-stop? Bakit hinayaan mong i-persecute ako? Hindi natin alam kapatid kung anong plano ni Lord para sa atin. Kasi ang nakikita natin ngayon, siguro struggle, siguro ngayon suffering, siguro ngayon difficulty, financially persecute ka, trabaho mo, or studies or whatever. Pero at the back of that, on the top of that mga kapatid, di natin nakita yung plano ng Panginoon. Like Apostle Paul. Gisacrifice si Stephen, namatay, pero ang kapalit naman nung na-convert si Apostle Paul. And thousands of people na saved sa gospel through Apostle Paul. Hundreds of churches have been established through Apostle Paul. Di ba? Conversion. So sabi nito, it is an opportunity to witness for Christ. Minsan i-allow ni Lord itong mga persecution sa ating buhay para mga kapatid, makita ang Panginoon sa buhay natin. Ma-promote natin ang Panginoon through persecution. Dito makikita na talagang ang ating pagiging Christian is genuine. Na-remember mo, if you remember, nandiyan yung picture mga kapatid sa ating foreign bulletin board, supported sa foreign. Isang missionary in the person of Sri Yonian. She was a Cambodian. Cambodian din siya. Sabi ng Bible, nung na-save siya, tapos nag-stay na siya sa church, kasi at the age of 8 years old, na-save siya. Tapos nag-stay siya sa church, then, every time mag-uwi siya, gina-persecute siya. To the point, ginatampa siya ng mama niya. Kaya galit sa kanyang mama. Galit ang mama niya. Nung naging baptist siya, naging Christian siya. Grabe siya, ginapulata siya, ginalatigo siya. Ang kanyang mga damit, pinagtatapon. Galit na galit ang kanyang parents, pero tuloy lang siya, tuloy siya. Ginatanggap pa niya yung talagang physical, hindi lang verbal na persecution. Talagang sinasaktan siya. Sinasaktan siya mga kapatid, sinasampan, sakit siya. Nag-testimony siya mismo dito. Grabe yung naranasan niya ng persecution. But you know what? She keep on praying. She never stopped praying for her parents, for her mother personally, her father, ang kanyang siblings, mga kapatid niya. At sabi ng Bible, one day mga kapatid, nasoften ang heart nila. And the good thing is that most of them sa member ng kanyang pamilya naging Christian. Missionary is Sri Yonian. Right now, she's in Africa. She's a missionary in Africa. Kung nag-give up siya,
Di-persecute siya, tapos nag-give up siya. At di na lang Lord ako magpatuloy, grabe itong struggle ko. Imagine, sinasaktan ako, sinasampan ako, halos lahat na, o pinapalayas ako, tapos bibiskon pa siya. Hindi ka na namin anak. At grabe itong Cambodian. Kaya very fanatic yung religion nila. Grabe yung pag-worship nila sa kay God. At saka itong mga Cambodian, very respectful yan sa parents nila. Pag sinabi na, pag parents talaga, ganun. Very ano yan sila mga kapatid. Pero ito, kita natin, tiniis niya lahat ng mga persecution. And you know what? Eventually, ang kanyang parents na saved din. Kasi nakita nila genuine yung pagiging Christian ng kanilang anak. Hindi siya naging bitter. Hindi siya nagbitiw ng mga salita against sa kanyang parents. O sinumpa niya ang kanyang parents. No? At nakita yun ng parents na despite sa lahat na hindi maganda, pero nakita niya. Say with example, si Joseph. Amen? Look, Joseph. Grabe persecution. Sarili mong pamilya, mga kapatid mo. To the point, bibinta ka, sinaktan ka. Oh. Pero di siya nag-retaliate. Di niya dinis-on ang kanyang family. At dahil na din, tumulong siya. So, nung nakita ng kanyang mga loved ones, at even ang Egypt, naging testimony si Joseph, na isa siyang taong magtunay na Kristiyano, tunay na may Panginoon, na despite sa nangyari sa kanya, I believe nalaman ito ni Pharaoh, nalaman ng entire Egypt, na ganun ang experience, ang story sa life, ang drama sa life ni Joseph, na inapi siya, bininta siya, and yet, despite of all those things, never siya, nagbigay ng salita against sa kanyang pamilya. That is a testimony. And I believe yung Pharaoh na yung God, the Savior, nakakilala yun sa Panginoon kasi mabait yun na king, mabait yun na Pharaoh. Yung pumalit sa kanya, nung namatay na si Joseph, tyrant yun. Doon na nagkumpisa yung slavery ng mga Israelites. Meaning, mga kapatid, kung mayroong parang persecution sa atin, huwag nating i-despise. Huwag tayong mag-complain sa Panginoon. Huwag tayong mag-question sa Panginoon. Amen? Kasi may paraan ng Panginoon. Ako, still naniniwala ako yung Romans 8:28. Amen. Amen? Amen. There's a purpose, for we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. For we know that all things work together for good. Amen. Amen. Sabi ni Joseph, you meant it for evil, but it meant it for good. Para sa inyo, ginawa niyo yung masama, pero para sa Panginoon Diyos, good. Yun. Kaya pag mag-evade tayo, ayaw natin ng persecution, mga kapatid. Paano natin makita? Paano natin ma-promote si Jesus Christ sa life natin? Kung may persecution sa buhay natin, give up tayo, mag-stop ka na magsimba, mag-stop ka na sa pagiging Christian mo, kaya pagod ka, ayaw mo mag-suffer, kapatid, hindi ka magiging witness ng Panginoon sa buhay. Kasi ang gagamitin na witness, tayo na mga Kristiyano. Ikaw at ako. Ang buhay natin. Kaya yung persecution, that is an opportunity. That is a privilege na ating ma-promote si Jesus Christ sa ating buhay. Opportunity. Like I said. What else? Ano pa? Kung may ang response natin, kapatid. So dapat mag-alala tayo. Kaya sabi ng Bible, rejoice and be exceeding glad. Because it is an opportunity to witness for Christ. Another thing that only we should have a proper attitude in mind. Letter B, an opportunity to witness for Christ, but also persecution also gives the believer an opportunity to grow. Let me repeat. Persecution also gives the believer an opportunity to grow. Persecution not only it gives us opportunity to witness for Christ, but also it gives us opportunity to grow.
So in a positive way, blessing pa ang persecution. Kasi it will make us mature, Christian. It will help us to become spiritually mature. Amen. Kaya ngayong tao sabi, ang tao na maraming pinagdaanan, yun yung taong matatag. Yes or no? Amen. Yes. Amen. Tingnan mo yung tao na nagsimula sa hirap. Grabing hirap bago siya narating yung tugatong doon sa stable o sa success ng ano. Mga kapatid, babalik mo yan sa baba, matibay pa rin yan. Kasi galing sa dito. Marami siyang pinagdaanan. Kaya nung sabi niya, nakaya ko galing dito ako sa baba, ano pa yung nasa taas? Kaya nga huwag natin i-despise kung ikaw dito ka, tapos dumaan ka sa mahirap. Huwag tayong mag-shortcut. Mas mainam kapatid, bago ka dito, naranasan mo yung dito sa baba. Amen? Kasi opportunity to grow yan. The more tayo maraming struggle, the more tayo maraming persecution, the more tayo maging matatag. The more tayo maging matatag. Like I said, alam niyo mga kapatid, ang pinaka-the best na mangga sa buong mundo, in fact, gina-import natin, o gina-export natin doon sa Guimaras. Guimaras Island. Maligit lang yan sa province. Mga kapatid, maybe 4 or 5 towns lang yan. Mga kapatid, at alam niyo kung Guimaras, daanan ng bagyo. Daanan ng bagyo. Pero mga kapatid, ginamit ng Panginoong Diyos yung mga bagyo, yung breeze ng dagat, yung wind, yung flow ng hangin, na mag-contribute sa growth ng mango, ng mangga. At you know what? Di lang malaki mga kapatid, pinakamasarap ang mangga sa Guimaras. Pero ba, ano ang Guimaras? Daanan ng bagyo. Amen. That's pictures sa ating Christian life. Na blessing kung mayroong persecution. Opportunity yan. Tutulong yan na magpag-grow sa atin. Like I said, sa ibang lahi, mga kapatid, ng ibon, nakakaiba po yung eagle. Yung mga eagle family, kasama na yung hook, kasama na yung ibang family, basta kay family ng eagle. And especially sa eagle, mga kapatid, alam niyo po, kung sa ibang ibon, pag magawa siya ng pugad, hindi siya gagamit ng mga materials na kubol, o mga damo, o mga dahon. Don't you know, every time na magawa ng pugad yung eagle, yung mga twigs, yung maliliit na mga sanga-sanga, na kung saan may mga rough edges, may mga tinik-tinik ang kanyang surface. Yan, ang gagamitin niya ng pugad. Walang kasamang dahon, walang kasamang mga kapatid, walang kasamang mga damo. Purely mga stick-stick na maliit ang tawag twigs. Pag anong pala niya, egg pa lang siya, hanggang magpisa, doon na siya. Doon na. So, day 1 pa lang, pagpisa ng yung egg ng eagle, agila, kapatid, day 1 pa lang, wala na. Mag-start ng suffering ng, anong tawag doon sa maliit na eagle? Eaglet? Hindi mo siya eaglet, bro. Ano man tawag? Any idea? Baby eagle na lang. Baby eagle. Hello, dyan na tayo? D1. Pagpisa kita, pag-grab ng shell, yung eggshell, pagpisa, tapos nabas siya ba? Nag-start na ang kanyang discomfort. Nag-start niya ang kanyang suffering. Nag-start niya ang kanyang difficulty. Hindi siya makatulog. Hindi siya mapakalig. Any moment, every single nagapisik-pisik yan siya. Kaya bakit? Ang kanyang ugat niya is made of mga sanga-sanga na maliit. Mga hard objects. Unlike sa Maya, nakita niya yung mga sa Maya. Kita niya yung house bird na napakakulit. Na minsan, nasakit ang ulo mo, bago ka pa lang bago mo na tinanggal yung kanilang pugad, maya-maya, after 2 days, andyan na naman. Tingnan niyo yung CR ng babae dyan. Sabi ko kay Maria, kunin niyo yung pugad. Ewan ko kung ikuha nila, dyan, meron na naman. Very soft, di ba? Very comfortable yung baby na bird. Pero yung eagle, hindi. Mga kapatid, may purpose pala yan.
na bata pa lang, diwan pa lang ng pagiging little eagle niya, o baby eagle niya, mga kapatid, ma-develop ang kanyang muscle. Oh, every time mag-ganon siya, every time mag-stretch siya sa kanyang mga legs, ang kanyang wings, ang kanyang mag-contribute yun ng strength ng kanyang baby. Every day, day after day, days, weeks turn into months, and months turn into year. At walang pinaka-strong na kapatid na species ng ibon. Walang iba. Ang hari ng kalawakan, agila. Agila. Hindi uwak. Hindi dove, hindi pigeon, hindi kung anong klaseng ibon. No, it's eagle. Kaya nga ginawa natin nung una, Maya. Ihikayan ta, pambansang ibon, Maya. Maya. Oo, kaya ginabuli tayo kay ating ibon, Maya. Napakaliit. Di ba, narabutan ko ba yan? Parang high school ako, elementary. Pambansang ibon natin, Maya. O, Maya, pinakamaliit. O kaya pinalitan. Di ba ko sino presidente pumalit? Ikaw ang agila. O, Philippine Eagle. At ngayon, I think, nasa 1,000. Simbolo ng katatagan. Simbolo ng talino. Simbolo ng pagiging, fighter. Matatag. At sabi ng Bible, sabi ng history, mga kapatid, ang agila, makita niya kahit 5 kilometers, pag siya po'y tumaas ng surhay kapatid, sabi niya, makita niya ang object 5 kilometers below. Ganun ka sharp ang kanyang vision. Imagine mo 5 kilometers, ang 1 kilometer na sa atin. Wala na, malabo na. Dito nga, pag wala natin para, malabo na. Tatabi mo lang kayo, malabo na. Hello, amen? 5 kilometers. Makita niya ang kanyang target. Kaya, na-notice nyo ba? Merong ability ang eagle na mag-target lang. Pag nakita niya yung object niya o target niya, yung prey niya, kakainin niya, pag-hug niya, nakatarget lang na yun sa isip niya. So mga kapatid, kahit ang wind, ang speed ng wind, makalculate niya. Squirrel man yan, rabbit man yan, at kahit snake, mga kapatid, once nakatarget lang sa eagle, minsan lang magmintis, 99.9, makuha ng eagle ang kanyang target. Bakit? Na-train siya nung maliit pa. Na-train ang kanyang mga muscle. Na-train ang kanyang the best weapon. O tawag doon, ang kanyang claw. Gripper. Na once alam nyo, kahit isda na nagalangoy, pwede niyang mahal. Kaya niya, idaipan niya. Tapos, dritso, lipad, buhay. Bakit? Na-train siya ba? In a very small way. At a very start. Ang Kristiyano ba na iiwas sa persecution ba? Dali ka matumba. Dali ka mo back out. Dali ka mo retiro. I tell you, sa mga Kristiyano ba na hindi dumaan ng persecution at nag-give up sila sa persecution. Bumigay sila sa persecution. Hindi nila nakayanan yung persecution. Yan yung mga Kristiyano ba? Ang masabi ko, na hindi nila na-promote si Jesus Christ sa kanilang buhay. Yung iba na-compromise na, sige na lang, para wala na lang persecution, sabay na lang sabayan na lang natin, kasi mahirap man pala. Wala na. Di ka naging testimony. Di mo na ipakita, di mo na ipaglaban ng Panginoon sa buhay mo. Na-miss mo ang blessing, na-miss mo ang opportunity na sana magamit ka ni Lord. Sa mga parents mo, instead na masibsan ng parents mo, kapatid mo, nanay mo, mga pinsan mo, pero dahil nag-give up ka, hindi sila nasib. At yun yung mga Kristiyano ba na never nag-grow sa kanilang Christian life. Persecution also gives not only for us opportunity for us to witness for Christ, but sabi dito mga kapatid, it is an opportunity to grow. Opportunity to grow. Let's read Psalm 119 verse 67. Psalm
According to King David, Psalm 119, verse 67. Verse number 67. Psalm 119. Psalm 119, verse 67. Before I was afflicted, I went astray. So, nagtalang-talang din siya. Sabi niya, before I was afflicted, I went astray. But David said, but now have I kept thy word. What is that? Revival. Revival. Persecution has always set revival fires in the hearts of God's people. Sometimes pala itong mga kapatid, persecution, ang resulta niyan after that is revival. Ma-revive tayo. The more tayo maging mainit sa Panginoong Diyos, the more, di ba yung mga taong dumaan sa grabing persecution, ang testimony nila, grabe, na-realize ko ngayon na, the more pa pala ako maging prayerful. Dapat ko pang i-develop ko pa ang aking prayer life. Dapat i-develop ko pa ang aking patience. Dapat i-develop ko pa ang aking magiging soul winner. Dapat i-develop ko pa ang aking Bible reading. Yun yung mga resulta sa mga tao na dumaan sa persecution. Sasabihin na, Lord, salamat na nakayanan ko yun. And today, damo ko pa yun magiging matatapang. Diba? Napakaganda. Revival. Mga kapatid, tingnan yung mga churches na grabing dumaan ng persecution, pero the more sila naging strong. Kasi may lesson learned sila doon sa persecution na yun. But now, after the persecution, I have kept the word of God. I have followed it. How many have experienced some hardship and you make a decision to better do what the Bible says? And probably all of us want to. Okay? Kaya, I hope and pray na huwag tayo mga kapatid mag-give up kung may persecution. Huwag tayo mag-evade, instead ating pong i-welcome. Why? Because persecution also gives the believer an opportunity to grow. Okay, third, the rewards of persecution. Amen. The reason of persecution, we learn also the response of persecution. Ngayon, third, the rewards of persecution. So may promise the Lord, verse number 5. Verse number 10, for theirs is the kingdom of heaven. Amen. Ano bang sabi niya? Verse 12. Ano bang promise ni Lord? For great is your reward in heaven. Hello, amen? There is the mention si Lord ng reward in heaven. Sino itong, kanina siya nag-promise ng reward in heaven? Of course, yung mga tao na persecuted. At not just persecuted, but nag-survive doon sa persecution. Alright. Now, what is our present reward? The present reward. Ano itong present reward? Sabi ng Bible, for theirs is the kingdom of heaven. Now, this verse doesn't speak entering the kingdom, but speaks of enjoying the work for the kingdom. Kasi, nung tinanggap mo si Jesus Christ, i-promise na yung kingdom or heaven. Amen? Pero itong kingdom na sabi ng verse 10, for theirs is the kingdom of heaven, it means enjoying the work for the kingdom. Na dapat mag-enjoy tayo habang ginagawa natin, habang gumagawa tayo for the advancement, for the kingdom of God, dapat mag-enjoy tayo. God wants us to enjoy our living for Him. He wants our Christian life to be joyful. The abundant life is a joyful life, enjoying living for God. 1 Timothy, a quick scan of your Bible, please. 1 Timothy, according to 1 Timothy, chapter 4, verse number 10. Chapter 4, verse number 10. For there we both labor. Take note, verse number 10. For therefore we both labor and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. You see? We labor, he uses the word, Paul uses the word labor, suffer,
and reproach. Yun. Another verse, Philippians 1:21, 1:29. Philippians 1:29. Philippians 1:29. Philippians 1:29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, underline this word, but also to suffer. Amen? To suffer for His sake. Amen. To suffer. Meaning, expected natin na kung mag-Christian tao, pag tayo naging Christian, mga kapatid, take note, it follows persecution. But the good thing is that, mga kapatid, ang present reward, bigyan ka ng grace ni Lord na makasurvive ka. Hindi ka niya nangayaan na talagang totally pa-down ka. No? Just trust in God. Kung may times na persecuted ka, just pray to God, Lord, give me your grace. And thank you, Lord, opportunity ito na makipagkita ko ang ating pagiging Christian. So, hindi ka malayo sa later week. Present reward. Pangalawa, the identification reward. Ito pa ng persecution, kapatid, parang ID natin ito. Na proof yan, kapatid, that you are a genuine child of God. Amen. Amen? Amen. That means, no persecution, no identity. Kasi paano ka ma-identify? Kaya sabi, Pastor, nagpasalamat ako. 20 years ako, Pastor, never yun ako naka-experience ng persecution. Pastor, nag-graduate na lang ako sa KN. Pastor, hanggang K-12, o first year to K-12, whatever ako naka-experience yung tinatawag mo, Pastor, na persecution. Ganun ba? Bakit? Kasi, Pastor, di nila alam na baptist ako. Kaya pala. Tingaga ko. Paano kaya i-persecute? Hindi ka man alam nila na Christian ka, di man nakita sa buhay mo na born again ka, di man nakita sa life mo na nagsipalit ka. Hello? Kaya ang i-persecute, yung namuhay ng separation. Kung wala ka nagsipalit, paano ka? Kung nasigarilyo ka kasama nila, gaido ka kasama nila, nagabarkada ka kasama nila, gapanood sila ng CD kasama nila, saan daw nag-persecution? Amen. Right. Magkaroon ka lamang ng persecution ang isang Christian the moment you choose to live a holy life. Yeah. Nakita ka ba i-persecute ang parehong malahubo? Wala. May i-persecute ba parehong sa bungiro? Wala. Kaya pareho sila. Pero kung nagbiyak ka sa ila, kumalas ka sa kanila, magsiparit ka na, mamuhay ka ng tama, mamuhay ka ng banal sa Panginoong Diyos, that's the moment maka-experience ka ng persecution. Right. Nakapagda ka mo mga babae, naalaba ginaw, kada mo pagda naalaba ginaw, anong ginadya sa simbahan nyo? Bawal kita kung pwede nga, no? Importante may magandang ang Ginoo sa laba o kuno mo, importante kasuksok ka lang. Amen. Hello, amen? Hey. May mga ganun. Bakit na ginag-comment? Kasi may nakita silang iba, kung mag-short ka, sabihin ka ba, short ka na. O siguro, lola mo lang. Pero kung magpanda ka, tapos dati ka-short ka, kabuki sa imo, di ka bagay. Karoon ka lang ng pagdapanda, di ka bagay sila, balik ka sa short. Balik ka pantalon. Mayang people. Ayun, mayang people, di lang ka mo magpalda din. Dapat makita ka mo sa balay naman, kapagda ka mo. Amen. Isipway na iswenten nyo ng short. Iswenten na ng pantalon para makita kayo na Christian. Makita ang kagahan sa inyo. Amen. Amen. Pastor, wala mong i-persecute. Kamu gani, pamangkot sa sarili mo. Right. Pastor, wala ka nag-comment sa ako. Gani, pamangkot sa sarili mo. Kasi naman itong nag-comment. Kung may nakita sila, something sa iyo. Diyan ba tayo? Amen.
identification reward. That means persecution, mga kapatid, it manifests our genuine, true children of God, true child of God. Dito makikita ating magiging tunay na Christian. Tingnan nyo, sino i-persecute? Sino i-persecute? Chapter 5 sa ating binasa, Matthew chapter 5. Tingnan nyo. Tingnan nyo, brother. Andiyan. Sa verse number 12. Verse number 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted did the prophets which were before you. Sino i-persecute nila? Hindi yung mga priest, hindi yung mga Pharisee, hindi yung mga scribes. Sino i-persecute? Prophets. Sino mga prophets? Apostles. Followers of Jesus Christ. Mga preachers of Jesus Christ. Sila ang i-persecute, hindi ang believer. Hindi ang government, hindi kung sino. But the prophets ang i-persecute. Bakit? Because they stood for the truth. They made a difference. There is an impact. Basahin mo yan ang Hebrews chapter 11, verse 32. Diyan, mga kapatid, nakita mo yung mga list of persecuted people. That means dapat din tayo magtaka. Sa ating binasa kanina sa Philippians, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So church, take note. Kaya I wonder kung ikaw ngayon nakaranas ka ng persecution, wala. Siguro for now, wala pa. So far, wala pa. Pero I believe, kung tunay tayong Kristiyano at tayo'y mamuhay ng tama, tumayo tayo sa tama, mga kapatid, mamuhay tayo ayon sa Biblia, I believe meron talagang persecution. Husband mo, di makaintindi, hatag ka sa tithes, matithes na ginaw. Ay, akay pastor niya manggaramon kadamo-damo sa iyo pag mag-tithes na. Ay, akay pastor niya happy siya May mga ganun-ganun na po Mga kapatid, huwag tayong maghina. Kung mayroong gano'n, alam natin kung anong sabi ng Bible. Amen? And then last, letter C, the future reward. Sabi ng verse 12, mga kapatid, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. I believe, mga kapatid, sometimes when we persecute tayo, mayroong ibigay si Lord sa atin na earthly rewards. Earthly rewards, kung tayo po ay mag-embrace, tanggapin natin ang persecution, at saka mag-survive tayo sa persecution na yan, I believe, i-allow din Lord na mag-experience tayo ng earthly reward. Ano yan? Like I said, pag na-convert yan, yung mag-persecute sa'yo, pag na-Christian yan, blessing man yan. Parents mo, di ba Brad, husband mo, o wife mo, sino yung mag-persecute ka yan, pag na-convert yan, earthly rewards na yan. Secondly, heavenly reward. I believe may special reward na prepare si Lord sa mga tao na persecuted dito sa mundo doon sa langit pagdating. Amen? Kasi God is a God of, He's a righteous judgment. So katong ng persecution, wala to reward. Pero sabi ni Lord, salamat, itong anak ko talagang nag-survive, hindi kinahiya, nag-stand up itong aking anak, nagpatuloy itong aking anak, nag-serve sa akin despite sa persecution, bibigyan ko ito ng reward. I believe meron talaga. God is a righteous judge, mga kapatid. Diyos niya. Kaya, aking request, patuloy lang tayo. I do not know, kanya-kanya tayo. Hindi ko kayo mamonitor, hindi kayo nag-share sa akin kung anong pinagdaanan ninyo, anong experience ninyo. Maybe sa kapitbahay ninyo, may mga persecution sa trabaho, sa eskwelahan, o hindi ko alam sa anong paraan. Pero i-challenge sa tonight, mga kapatid, huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-atras, huwag kang mag-stop. Amen?
Patuloy lang. Kasi sabi ng Bible, nag-promise siya, for great is your reward in heaven. Tanong ni Kalong ba ang Diyos? No. He is a God who keep His promise. Amen? Kung nangako siya na mayroong reward, mayroong talagang reward yan. Hindi yan katulad sa tao na mangangako. Alam niyo, galit ako minsan sa mga politiko. Sabi doon, minsan, hindi daw ang mga politiko sa Pilipinas, talagang mga kapatid, hindi nawawala ang mga mahihirap para tayong ang mga mahihirap, mga kapatid, para tayong ginagamit lang. Kasi pag wala nang mahirap sa Pilipinas, pagdating sa eleksyon o sa kampanya, wala silang gamitin na paraperdalya nila o kanilang instrument na pang-akit ng boto kung walang mahirap. Tingnan nyo, anong ginaano nila? Promote. Puro mahirap. Trabaho, bibigyan ko yung trabaho, ang walang mga bahay. Patayuan natin ang mga bahay. Iaahon ko kayo sa kahirapan. O ilang eleksyon na lang, ganun na balik-balik. O, di ba? Puro pangako. Wala nang squatter, wala nang pulubi, wala nang homeless, wala nang landless. Lahat magkakaroon. Pantay-pantay. Mula sa laylayan hanggang doon sa taas. Grabe ng mga pangako. Wala dito. Wala to. Grabe ng pangako. Ilang dekada na lang, nagkaramatay na lang yung iba. Mahirap pa rin. Puro pangako. Yan ang tao, kapatid. But you know what? Our God is different. When God said, for great is your reward in heaven, that is great reward in heaven. I do not know, di ko na-explain anong klaseng reward yan. But one thing for sure, mga kapatid, totoo ang sinabi ni Jesus Christ na mayroong reward doon sa namin. Sino yung God? Yung mga taong nagtiis sa persecution. Yung mga taong nag-survive sa persecution. Na pinaglaban ang ating Panginoong Diyos. Kahit sila po'y inuusin. Yung ibang at pinagpapatay. John Huss, isang Kristiyano mga kapatid doon sa Europe. Mga kapatid, habang sinusunog siya. Sabi niya, you deny your God or death. You denounce your faith or death. I-give up mo ba yung pagiging Christian mo? I-give up mo ba yung pinaniniwalaan mo nga Diyos o kamatayan? Mamili ka. John Huss. He was a Christian, he was a preacher. Kaya sabi niya, I'd rather have die with my faith, mga kapatid, than to give up my faith. Sinulong siya, kapatid, may post-it, gihigot si John Huss, tapos gilagyan ng mga gatong, gisindihan, mga kapatid, gilagyan siya ng kadina, tinalian, ganun, tinali ang kanyang Bible sa dibdib. But you know what, mga kapatid, habang nasusulong siya, grabe ang pag-ano ni Lord. Kahit nasusulong siya, mga kapatid, kakanta siya, Amazing Grace, how great the one. Grabe ang flame, kinakain niya siya, kapatid. Kinakain siya siguro sa atin, grabe, singit, no! Grabe, sikpisik ka na. Imagine mo, apoy ba? Apoy, literal. Ginasunog ka, para kang nililitson, killing ni supli, gitorture ka, aso pa lang, gasuputit ka na, tapos dahan-dahan, natutusta ka. At mga kapatid, habang sinusunog siya, ginaganta, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. What a testimony. Kapatid, wala niya gisurrender ang iyang pagka-Christian. Wala niya gibarter ang iyang pagka-Christian. Wala siya na-compromise even to the point, buhay niya ang kapatid. Amen. Ikaw, kumusta? There came a point ba sa life mo na pinaglaban mo ang Panginoon mo? Yeah. I-find mo si Jesus Christ? I-find mo pagiging Christian mo? Yeah. Pagiging not just Baptist, but pagiging child of God, pagiging Christian mo? Na di ka nahiyak na kilalang Baptist? Di ka mahiyak na nagiging born again ka? Di ka nahiyak na nagiging Christian? Amen.
There came a point ba sa life mo na ganyan? Na even na mag-distansya yung iba, okay lang sa'yo as long si Jesus Christ kapiling kasama. Amen. I rather have Jesus than silver and gold. I rather have Him. Please. Amen. Amen. Ayun kapatid, paglaban natin ating Panginoon. Amen. Huwag natin ikaya ating pagiging Baptist, ang ating pagiging Christian, kaya ang ating Panginoong Diyos, pinaglaban niyo po tayo. Every head bow, every eye closed, Panginoon, maraming salamat for tonight. Salamat po sa challenge na iyong salita. Lord, tulungan niyo po kami na anumang persecution darating sa buhay namin. Huwag kaming susuko, huwag kaming mag-give up, huwag kaming maghina. Sa halip, Panginoong Diyos, maging matatag kami. Kasi karangalan, Panginoon, na kami po ay maging kasama sa iyong